Parang gusto ko din maging model noon kaya lang hindi ako pasa sa audition. Masyadong mataas ang qualifications nila. Hindi lang pala kapugihan ang labanan dyan. Kailangan din pala ng ganda ng katawan, narinig ko pang wika ni Jasper. Bulol na din ang loko at mukhang unti-unti nang tinamaan ng espiritu ng alak. Good luck na lang talaga mamayang uwian ito. Naku, paano ba iyan, lasing na sila. Tinatawagan na ako ni Mommy. Pinapauwi na ako, narinig kong wika ni Jessil kay Abril. Paano ba ito, Charlotte, lasing na din si Amy Smith oh. Paano uwi iyan, pati na din sila Jasper at Jairo, sagot naman ni Abril. Parang gusto ko naman sabunutan si Pinot sa sobrang inis. Siya ang dahilan kaya napadami ng inom itong mga kasama ko eh. Bakit ba kasi nakijoin pa ang Manny na ito sa amin? Iyan tuloy, problema pa ngayon kung paano makakauwi sa kanilang bahay itong mga kasama namin. Mabuti na lang itong dalawang babaeta, naging alalay ang pag-inom nila. Itong mga lalaki lang talaga ang problema namin ngayon. Ako na ang bahalang maghatid kina Jasper at Jairo, voluntaryong wika ni Marco. Sa kanilang 4 na kalalakihan, ito lang yata ang hindi nalasing. Are you sure? Kaya mo pa bang mag-drive? Kaagad ko namang tanong. Tumango naman ito. Kaunti lang naman ang nainom ko. Don't worry, kaya ko pa naman. Problema lang natin ngayon ay ang maghahatid kay Amy Smith. Mukhang lasing na siya eh, sagot naman ni Marco. Muli akong napatitig kay Pinot na noon ay halos nakayukyok na sa mesa. Naku! Paano ngayon iyan, hindi pwedeng iwan natin siya dito. Ang ganda pa naman niyang lalaki. Baka mamaya ma-rape siya dito, sagot naman ni Jessil. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Kung sakaling ma-rape man ang Pinot na ito, tiyak na hindi ito magrereklamo. Alam ko ang karakas ng taong ito. Sa sobrang hilig nito sa mga babae baka matuwa pa ito eh. Alam ko ang bahay niya kaya ako na ang maghahatid sa kanya, sagot ko naman. Wala na akong lusot. Hindi naman pwedeng pabayaan ko siya dito sa bar. Kaibigan pa rin siya ng uncle ko at baka ako pa ang masisisi kapag may mangyaring masama dito. Yun naman pala eh. So okay na. Kailangan ko na talagang makauwi. Baka mamaya hindi na ako papayagan nila Mommy na lumabas sa susunod kapag magtagal pa ako dito, sagot ni Jessil. Patulong na lang tayo sa mga staff para madala natin sila ng kotse. Pambihira naman ang sarap pag-untugin nitong si Jasper at Jairo eh. First time nilang nalasing ng ganito, sagot naman ni Abril. Paano ba naman kasi, nakikipagsabayan ba naman sa pakikipag-inuman kay Pinot? Akala mo naman ang tataas ng tolerance pagdating sa alak, sagot naman ni Jessil. Napapailing na lang ako habang pinagmamsdan si Pinot. Hay, binigyan nga ako ng obligasyon ng lalaking ito. Wala kaming choice kundi magpatulong sa mga bouncer para madala sa kotse ang mga lasing naming mga kasama. Mabuti na lang talaga at safe naman daw mag-iwan ng kotse dito sa parking ng bar, ay kotse ko na lang ginamit ko. Mabuti na lang din at natatandaan ko pa ang way papunta sa bahay ng Manny na ito dahil hindi ko talaga alam kung saan ito ihatid. Alangan naman iuwi ko siya sa bahay namin, ako naman itong malalagot kina mama at papa. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga habang sulyap ako kay Pinot. Nasa likuran na bahagi siya ng sasakyan at nakatulog na yata. Kung hindi lang talaga ako nag-aalala sa kalagayan nito, hindi ko talaga ito gagawin. Pasalamat talaga siya at hindi ko siya matititiis eh. Pagdating namin sa kanyang bahay, nagulat pa ako dahil walang nagbubukas ng gate. Napababa tuloy ako ng kotse at inilibot ko ang tingin sa paligid para siguraduhin kung ito ba talaga ang bahay ni Pinot. Wala ba siyang mga kasama dito? Bakit walang nagbubukas? Bulong ko pa. Wala akong choice kundi buksan ang likurang bahagi ng sasakyan kung nasaan komportableng natutulog si Pinot at kinapaka pa ang bulsa ng suot na pantalon nito. Kaagad akong nakahinga ng maluwang nang maramdaman ko ang susi sa kanyang bulsa. Naku, ikaw naman Ika. Humanda ka sa akin. Hinding-hindi na talaga ako papayag na muli mo itong gawin sa akin. Ginawa mo pa akong personal alalay mo, naiinis ko pang bulong at naglakad papuntang gate. Mabuti na lang at unang biisay ko sa susya ng gate at nagbukas kaagad ito. Hindi na ako pinahirapan pa. Wala akong choice kundi ang magsariling sikap. Binuksan ko ang gate at ipinasok ang kotse. Mukhang wala ang kasama sa bahay ang Manny na ito. Napakatahimik ng buong paligid eh.
Sinigurado ko pang naisara ng mabuti ang gate bago ko muling binalikan si Pianot na nasa loob pa rin ng kotse at nahihimbing na yata sa pagtulog. Uy, Peanut! Gumising ka na dyan dahil uwi na ako. Huwag mong sabihin na magpapabuhat ka pa sa akin. Masyado ka naman na yatang swerte kung ganoon, talagang sinadya kong lakasan ang boses ko habang sinasabi ang katagang iyon. Walang kahit na anong reaksyon akong nakuha dito kaya naman parang gusto ko nang sabunutan ang sarili ko. Huwag niyang sabihin na problema ko pa din kung paano ko siya dadalhin papasok sa loob ng bahay niya. Hayist kung minamalas ka nga naman. Masyadong late na at kapag mapansin ni Mama na hindi pa ako nakauwi malalagot talaga ako nito. Bakit ba ako umabot sa ganitong sitwasyon? Ang gusto ko lang naman ay mag-enjoy ngayong gabi kasama ang mga kaibigan ko. Hindi ko naman akalain na aalalay pala ako sa taong lasing. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga bago ko tinapik sa kanyang pisngi si Pinot. Kailangan na talaga nitong magising. Hindi ko siya kayang buhatin mag-isa papasok ng bahay. Manny! Manny! Peanut! Gumising ka nga. Tatadyakan kita dya halos pasigaw ko pang wika sa kanya. Tanging ungol lang ang naging sagot nito, kaya naman naiinis akong malakas na tinapik ito sa kanyang mukha. Waepek pa rin kaya wala akong choice kundi hilahin ito palabas ng kanyang kotse. Pagkalabas nito ng kotse, hinayaan ko na isampay niya ang braso niya sa balikat ko. Halos yakapain ko na ito at dahan-dahan na hinila papasok sa kanyang bahay. Mabuti na lang at nagawa kong ipark ang kotse ko sa malapit sa pintuan ng bahay, kaya kaunting lakad lang nandito na kami sa loob ng bahay. Ang bigat mong loko ka. Bakit ka ba naglasing? Galit ko pang bigkas sabay itinulak ko ito papuntang sofa. Nakapikit pa rin ang loko at hindi man lang naramdaman kung gaano ako naghirap maiuwi lang siya. Ngayong nandito ka na sa loob ng bahay mo, bahala ka na sa buhay mo. Siguro naman safe ka na dito dahil uwi na ako. Wika ko pa sa kanya at akmang aalis na nang marinig ko ang biglang pagbigkas nito sa pangalan ko. Charlotte, water. Nauuhaw ako. Wika pa nito habang nakapikit. Sinipat ko muna ito ng tingin bago ko inilibot ang tingin sa buong paligid. First time kong nakapasok sa bahay na ito at hindi ko alam kung saan dito ang kusina. Naku talaga naman. Namimihasa na talaga ang Manny na ito. Ang sarap patikimin ng kahit isang flying kick lang makabawi man lang sa perwisyo na ginawa niya sa akin ngayon gabi. Pipihitin ko na lang ang seradura at makakalabas na ako Pero bigla namang nag-request ang lasing na ito ng tubig. Nasaan ang konsensya ko kung hindi ito pagbibigyan? Paano kung ma-dehydrate ito at ako pa ang masisisi dahil simpleng tubig hindi ko siya nabigyan? Heist! Ano ba naman iyan, Pinot? Kung ano-ano ang nire-request mo Mag-isa ka lang ba dito sa bahay? Hindi ko mapigil ang sambit habang inililibot ang tingin sa paligid. Pambihra! Nasaan ba ang kusina ng bahay na ito? Mabuti na lang at may nahagip akong isang nakasaradong pintuan kaya mabilis akong naglakad papunta doon. Binuksan ko iyon at tumampad sa paningin ko ang dining area. Mabilis akong pumasok. Ilang hakbang pa ay kaagad kong napansin ang isang malaking ref, kaya naman kaagad kong binuksan iyon at naghagilap ng tubig. May nakita akong bottled water kaya kaagad kong kinuha at nagmamadaling binalikan si Pinot. Kung anong posisyon nito kanina nang iniwan ko ganoon pa rin ngayon. Malakas akong napabungtong hininga at tinapik ito sa kanyang pisngi. Peanut! Heto na ang tubig mo. Uminom ka na, malakas na wika ko. Hindi ito umimik kaya naman binuksan ko na ang bote ng tubig at itinapat sa kanyang bibig. Hindi ba't gusto mong uminom? Bilisan mo na dahil uwi na ako. Naiinis kong wika at nilakasan ko na ang pagtapik nito sa kanyang pisngi. Sa lakas niyo lumikha pa ito ng tunog kaya napadilat ito. Aaray naman. Bakit ka banana, nakit, reklamo pa nito. Inismiran ko ito at itinapat sa kanyang mukha ang hawak kong tubig. Nirequest mo ito kanina diba? Inumin mo na ito dahil uwi na ako. Lasing hindi naman pala kaya naiinis kong wika sa kanya. Hindi ito nakaimik bagkos pahablot nitong kinuha sa kamay ko ang tubig. Tinaasan ko lang ito ng kilay sabay halukip-kip. Siguro ayos ka na dito sa bahay. Nag-effort pa ako na ihatid ka kaya quits na tayo sa paghatid mo sa akin noon. Wika ko pa sa kanya at hindi ko na hinintay pa ang sagot nito.
Mabilis ko na itong tinalikuran at akmang lalabas na ako nang marinig ko ang mahinang iihi nito at ang pagsuka. Wala sa sariling napalingon ako. Tama nga ang narinig ko. Sumusuka ang lasing na si Pinot habang nakaluhod sa sahig. Kahit na naiinis sa sitwasyon, hindi ko naman ito kayang pabayaan. Baka mamaya kung ano pa ang mangyari dito kung iiwan ko siya sa ganitong sitwasyon. Kahit amoy na amoy ko ang baho ng suka nito, wala akong choice, kundi ang lapitan pa din ito at hinagod ang likod nito. Pinot naman! Nagkalat ka pa! Denny, delay mo talaga ang pag-uwi ko, reklamo ko pa dito. Hindi naman ito sumagot pa kaya pinabayaan ko na lang. Nang mapansin ko na tapos na itong sumuka, inalalayan ko na itong makahiga, kahit sa sofa man lang. Dito na lang siya magpalipas ng oras hanggang sa mahimasmasan siya. Ang problema nga lang, kailangan niyang magpalit ng damit para maginahawaan siya. Amoy suka na din ito kaya kailangan din itong malinisan. Nandito na rin lang ako, lubos-lubusin ko na din siguro ang pagtulong sa kanya. Kahit anong gawin ko, talagang late na ako makakauwi ng bahay. Wish ko lang na hindi ito mapansin ni Mama kundi malalagot talaga ako. Isa pa, kailangan ko din linisin ang kalat nito. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung saan mag-umpisa. Sa huli-muli akong bumalik ng kusina. Kinuha ko iyong kitchen towel at iyon ang ginamit kong pamunas sa suka na nagkalat sa sahig. Binuhusan ko ng maraming alkohol para mawala ang amoy at diretso kong itinapon sa basurahan. Pagkatapos kong gawin ang bagay na iyon, muli kong sinulyapan si Pinot. Napahimbing na yata ang tulog nito kaya naman nagpa siya akong mag-explore sa bahay nito. Umakyat ako ng second floor at hinanap ang kanyang kwarto. Last na talaga ito, promise. Pupunasan ko lang siya at papalitan ng damit tapos aalis na ako. Siguro naman magiging ayos na siya sa gagawin kong ito. Kaysa naman wala akong ginawa para mapabuti ang kalagayan niya, diba? Bubulong-bulong ko pang wika habang isa-isang binuksan ang mga pintuan ng silid dito sa second floor. May 3 silid at hindi ko alam kung saan dito ang kwarto ni Pinot. Wala naman akong gagawing masama. Kukuha lang ako ng damit na pamalit nito pati na din towel para mapunasan ito. Pagkatapos, sisibat na talaga ako dahil halos 2:00 na nagmadaling araw. Mabuti na lang talaga at wala akong pasok bukas. Iyon nga lang, kailangan pala naming bumisita ng mansion pero baka magdahilan na lang ako. Balak kong matulog buong araw dahil napuyat ako ngayong gabi. Sa pangatlong pinto na binuksan ko, tumampad sa akin ang kwarto na inaakala ko na ginagamit ni Pinot. Sa lahat ng kwarto, ito kasi ang pinakamalaki. Wow! Ito pala ang kwarto ni Pinot. Napaka-boring naman ng ayos, hindi ko pa mapigilang bulong sa aking sarili habang inililibot ang tingin sa paligid. Malinis ang buong kwarto at sa sobrang laki nito, wala man lang akong nakita na kahit na anong nakadisplay. Wala ni kahit abubot. Ni paintings, wala din, tanging malaking kama, sofa at side table lang ang nandito sa loob. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kaagad akong pumasok sa loob at hinanap ang walk-in closet nito. Pagkapasok ko sa loob, kaagad na bumungad sa akin ang maraming personal na gamit ni Pinot. Maayos ang pagkasalansa ng lahat ng iyon at mukhang mitikuloso naman ito pagdating sa kaayusan. Mas maayos pa nga yata ang walk-in closet nito kumapra sa akin . Naghalungkat ako ng pwedeng pamalit ni Pinot pero wala akong nakitang pantulog. Maliban sa mga damit, marami akong nakikitang mamahaling gamit nito. Mahilig yata mangolekta ng relo at eyeglasses si Pinot dahil halos mapuno na ng mga ito ang isa sa kanyang mga drawers. Iyon nga lang, ang pantulog na hinahanap ko hindi ko mahagilap. Hindi siya nagsusuot ng pantulog. Ano ang isinusuot niya tuwing natutulog siya? Naguhubad siya. Hindi ko napigilang tanong sa aking sarili. Binuksan ko na yata lahat ng kabinet, wala talaga akong nakitang pantulog. Maraming damit pero wala ang hinahanap ko kaya sa huli nagpasya na lang akong kumuha ng white t-shirt at shorts. Pumasok na din ako ng banyo para kumuha ng face towel. Balak kong punasan muna siya bago palitan ng damit. Bago ako lumabas ng kwarto, binitbit ko pa ang isang unan at kumot bago nagmamdaling bumaba. Naabutan ko si Pinot na nakahiga pa rin sa sofa at naghihilik na. Paano ko ba umpisahan ang pagpupunas dito? First time ko itong gagawin . Bulong ko pa habang hawak ko ang basang face towel. Malakas akong napabuntong hininga at nilapitan ito. Inumpisahan kong punasan ang kanyang mukha. Umuwal pa ito at mukhang nagising ito.
Mag-behave ka. Pasalamat ka nga at nag-effort pa akong punasan ka eh. Angil ko sa kanya. Napansin ko ang dahan-dahan nitong pagdilat sabay ngiti. Charlotte, sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Wika nito at mabilis akong kinabi. Hindi ko napaghandaan iyon kaya naman napasubsob ako sa dibdib nito. Ano ba? Umayos ka nga, pagalit ko pang wika sa kanya at pilit na nagpupumiglas. Kahit lasing siya, mas malakas pa rin siya sa kumpara sa akin. Nalintikan na. Paano ko maiiwasan ang mga ganitong klaseng eksena? Kahit naman may nararamdaman ako kay Pinot, hindi ako basta-basta magpapadala sa mga ganitong the moves niya. Mas matimbang pa rin naman ang dikta ng isipan ko kaysa sa dikta ng puso ko. Lits naman Pinot. Ano ba iyang ginagawa mo? Ang baho mo eh, naiinis ko pang reklamo dito at ibinuhos ko buong lakas ko para makawala sa kanya. Mabuti na lang at nagawa ko naman iyon. Naiinis ko itong tinitigan at ibinato ko sa kanya ang hawak ko pa rin basang face towel.